Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Okay, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Muli po, isang oras na naman tayong magkakasama sa pagbabalita at pagtalakay sa mga ilang isyong nagaganap. Siyempre, hindi lang dito sa ating probinsya, kundi sa kabuuan ng ating bansa. Kamusta po naman po ang lahat sa lahat ng busy doon sa mga pangangampanya. Medyo mainit ang panahon kaya magdadala kayo ng tubig. Yung ibang lugar ay sinususpindi yung klase dahil doon sa taas ng init. At doon sa mga nangangampanya, siyempre, dala rin po kayo ng mga inumin nyo para hindi po kayo madi-dehydrate. Alam ko, lasa initan lagi yung mga yan At umiikot kung saang-saang lugar. Doon sa mga dating hindi inaabot, ngayon inaabot na nila. Sabi nga ay pag-eleksyon lang napupuntahan. Katulad ng mga katutubong kapatid nating mangyan, na yung mga yan naabot lamang pagkadating ng election, pero pagkalipas ng election hindi na nababalikan. Sana naman maasikaso nila at kawawa rin naman itong ating mga kababayang ito na minsan nakikita natin pagka tayo sumasama sa mga medical mission ng mga NGO. Buti pa nga yung mga NGO nakakarating diyan at natutulungan yung ating mga kapatid na katutubo. Tuwan-tuwa pag nakatanggap ng mga benepisyo, yung mga medical na pag-aasikaso, kasi nga malayo sila. Tapos siyempre pag pumunta sila, hindi naman pupunta ng ng mga private hospital. Kung mayroon man pupunta doon sa mga private doctor, siguro yung medyo nakakaluwag namang yan, pero kadamihan diyan ay doon pumupunta sa ating provincial hospital. Kaya lang, siyempre, alam niyo naman, ang daming reklamo doon sa ating provincial hospital. Na ang laging nirereklamo dyan, ng mga pasyente, yung laging kawalan ng gamot, yung mga medical facilities, yung iba sira. Ang alam ko, sira yata yung, kung di ako nagkakamali, yung CT scan sa pribado yata pinapadala ngayon. Yung mga pasyente diyan sa provincial hospital. Hindi lang naman yun, siyempre, yung mga pasyente ang namumroblema diyan sa provincial hospital. Pati mismo yung mga medical health worker natin diyan, mga doktor, hindi makagalaw ng ayos diyan dahil nga do sa kawalan ng gamot, kawalan ng mga magagandang pasilidad. Kahit naman anong galing mong doktor diyan, kung wala yung mga yun, mahihirapan mapagaling yung mga pasyente. At ako, nakikita ko magagaling yung doktor dyan
mga espesyalista, talagang mga kung saan pa nagtapos yan. Pero yung lagi natin sinasabi, kung wala namang gagamiting maayos na pasilidad yung mga yan, walang maibibigay na gamot, edi stethoscope lang yung mga yan, paano gagaling? Kaya mahirap talaga na na pagkaganyan yung ating health situation sa hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Kung nabibigyan man ng pansin, kulang po yung na ibibigay na suporta dito sa ating mga kababayan. Kaya nga ako believe kay Congressman Arnan Panaligan, talagang pagdating diyan sa health, yun talaga yung kanyang mas sinusuportahan. Kahit nung unang pasok pa lang niya sa politika, naging vice governor yan, naging governor yan, nakikita niyo puro ang laki ng mga binabudget niyan pagdating sa health. Kaya nga naipagawa natin naipagawa niya yung bagong provincial hospital na ginagamit natin ngayon sa C5. Sa panahon po niya na nagawa, at napakaganda po niya nung unang binuksan yan. Walang masyadong problema. Bagamat may reklamo, hindi kasing tindi ng reklamong nangyayari ngayon. Yung mga community hospital na pinatayo niya dyan sa parting south, napakadaming project niya pagdating sa health diyan sa Baku ngayon, meron siyang community hospital na pinatatayo dyan. At ito'y malaking tulong ang may bibigay, hindi lang dyan sa mga taga-Baku, kasi yung ibang karatig bayan dyan, pwede namang dalhin dyan pagka emergency. Dyan sa community hospital. At alam naman natin maraming katutubo diyan na pwedeng makikinabang, hindi na pupunta dito sa kabayanan, dito sa ating sa ating kasalukuyang provincial hospital. Mamaya i-discuss natin ulit yan yung ating provincial hospital, kasi merong isang bill na ginawa diyan si Congressman Arnan Panaligan, na ito yung unang bill na na pinasok diyan sa Congress. Mamaya tatalakayin po natin yan. Siyempre, binabati po natin yung mga taga Victoria, busy diyan sa pangangampanya, yung grupo po ni Kapopong Ortega, na talaga namang, alam niyo si Kapopong, napakasipag nitong tao. Talagang mapapagkatiwalaan ito. Wala itong illegal sa katawan, at ang talagang iniisip lamang yung serbisyo publiko pagdating po diyan sa Victoria. At talagang yung kanyang slate, mamaya papakita ko sa inyo yung kanyang mga konsehal, talagang may iba't ibang katangian may mga progresibo talaga. Hindi ito yung mga sasabihin natin mga traditional politician pagdating sa larangan ng serbisyo publiko diyan sa Victoria. Ang mga Ortega po yung hindi na po bago sa serbisyo. Natatandaan ko talaga nung kasagsagan nung anti-mining diyan sa Victoria, yan yung unahing minahin nung Mendex yata pangalan, yung malaking kumpanya na gustong magmina diyan, yung nickel. Itong kasalukuyang mayor noon, ito yung kung di ako nagkakamali, si Mayor Dayo Ortega, yung kapatid yung ama, ay talagang tinutulan nila yung pagmimina diyan sa bayan ng Victoria, dahil alam nilang makakasira ito pagdating do sa mga agricultural na lupain diyan sa Victoria. Kasi nakita nila yung nangyari sa sa Marinduque, yung Marcoper. Hanggang ngayon may epekto pa ito doon sa mga nakatira doon. Talagang malala po yung epekto, at hindi naman po nakinabang dito ang mga taga Marinduque just sa mining. Kaya yun ang iniwasan, talagang protesta ng ating mga kababayan dyan sa Victoria. Nasa linya pala natin ang aking partner, si kasamang Tom, at gustong sumali dito sa talakayan. Medyo maganda yung talakay natin. Kasamang Tom, bati mo na. Tanghali, kasamang Sandy, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating palatuntunang balita talakayan.
At nasa south ako kasamang Sandy, medyo mainit. Oo. Talagang sobrang init ng panahon ngayon. Oo, mayroon tayong nababasa sa mga o kaya sa TV may mga balita na yung iba sinususpindi yung pasok Oo. Dahil nga dito sa sobrang init. Palagay ko tuloy-tuloy na partner itong init na ito. At ang kawawa na naman dito pag ganito itong mga magsasaka natin. Oo, napapanahon naman kasamang Sandy sapagkat doon sa hanay ng mga estudyante natin ay kung hindi ako nagkakamali, simula ngayong week na ito ay meron na silang closing ng kanilang pagpasok. Oo nga, oo. Na. May mga ano ba tawag doon yung graduation na yata, no? Moving up na tawag ngayon, ano? Oo. At nung tayo nasa Manila, doon sa Manila Hotel, madami, nakikita ko yung mga estudyante. Kaya ang daming estudyante dito, may mga parang mga nakaporma. Yung palang may graduation ginanap. Oo. Partner, kumusta naman yung politika diyan sa parte ng South? Alam ko nakakaikot ka diyan eh. Actually, ang politika sa South ay talaga namang kung titingnan natin sapagkat nagtatanong tayo sa ibang mga kababayan natin, particular doon sa mga farmers, malakas pa rin itong si Congressman Umali sapagkat nakikita natin na although madami talagang napagawa at madami pang mga ginagawa at kanyang mga projects ay nakikita natin. Oo. Partner, hindi naman nakakapagtaka na talagang alam mo pagdating sa sa accomplishment no match naman yung yung hindi naman natin minamalita kasi talaga namang kita natin yung yung accomplishment ni Congressman Umali pagdating diyan sa Segunda Distrito. Kahit naman nung naging gobernador pa siya, partner, talagang serbisyo publiko na talagang nakikita yung kanyang mga programa. Kumpara dito sa kalaban niya na sinasabi isang artista nga lamang, sinasabi natin ganyan, pero ano bang naging ambag niyan, naging vice governor dito sa atin? Ang dami nating problema kinakaharap ngayon, hindi lang naman yung governor kumbaga ang may kasalanan niyan. Siyempre yung vice governor, isa din niya dahil walang masyadong accomplishment. Meron yung sinasabing yung approval nung ordinansa nung Armor Rock. Na dito natin makikita parte kasi ito si Congressman Umali, anti-mining ito eh. Samantalang itong isa ay ito yung pumukpok ng gabel, para ma-approve yung ordinansa ng extraction ng ng Armor Rock, partner. Ayun, medyo nawala yung partner natin. Medyo naputol. Yun ang sinasabi natin, yung tanong natin sa parte ng South. Talagang normal lang. Talagang mag-isip ang tao diyan. Ang isang issue diyan, hindi naman daw talaga taga second district. Hello. Yan, wala. Jason. Medyo minatawag. Hello, sandali lang papasok yung naputol yung partner natin kanina eh. Okay. Partner. Okay, medyo naputol ka kanina. Ayan, tungkol yung pinag-uusapan natin tungkol doon sa mga accomplishment ba ni Governor Umali compare dito sa accomplishment nitong PBB si Governor AJ Falcon. Ay ang sinasabi ko, partner, dito. Talaga namang pag i-compare mo yung achievement ng dalawa ay no match naman itong si Vice Governor AJ Falcon. Kumbaga dito na lang sa issue ng mining, bagsak na agad yan eh. Itong isa anti-mining ito eh. Sino papanigan natin? Dalawa nga daw. Oo. Kasamang Sunday, sabi nga ng ilang mga kababayan natin dito, dalawa daw kasi ang meaning nung anti-mining. Si Congressman Alfonso Umali ay tunay na anti-mining. Ang meaning ay talagang laban sa mining. Laban talaga. Yung isa ay nag-aantay ng mining. Di ba, partner, di ba? Kamakailan nung siya kasalukuyang nanunungkulan, nakita natin yung sentimiento ng ating mga babayan dito sa Calapan. Gawa nga nung mabilis ang pag-aproba
dito sa extraction ng Armor Rock. Ito yung sinasabi nating ordinansa. Bigla-bigla itong nakapasa. At dito natin nakita yung ating mga kababayan na talaga nagmamahal pagdating sa kalikasan ay nagsagawa agad ng ng matinding pagkilos. So, medyo may mga binagong provision do sa anti-mining. Kaya lang, parang yun pa rin, So, dito natin makikita ang isang naging nakita ko partner dito, hindi rin maganda yung pagka yung sobrang magkakakampi na kayo, madaling i-approve yung yung mga ganong ordinansa na parang hindi na yata nasangguni yung ating mga kababayan dito sa approve ng ng mining ng extraction ng Armor Rock. Ang hindi kasi malinaw dito kasamang dito sa ating mga kababayan ay hindi nagkaroon ng malinaw na public hearing. At ibig sabihin, hindi naging aware ang halos mamamayan ng Mindoro dito sa extraction ng Armor Rock. Dahil sa titingnan natin, meron yatang isang malaking kumpanya na siyang magsasagawa ng ng dredging, ang tawag dito, ng pagbubungkal ng mga Armor Rocks na ito dito sa ating probinsya. Ano ba ang una na pinagagamitan ng mga Armor Rocks na ito? Di ba? Kung makikita mo doon sa Manila Bay, ginagawang breakwater yan eh. Oo. Doon sa mga reclamation na ginagawa ng ilang mga malalaking kumpanya, tatayuan ng mall, tatayuan ng kung anong mga infrastructure nila na negosyo. Oo. Diba? Nakikita natin partner yan doon sa sa may Manila Bay, talagang tinatambakan na yan. At saka partner, yung sa binabanggit mo, dugtong ang kalong kung bakit nakakapagtaka, mabilis na naaprubahan yan. Ang comment nga dito ni Tita Nanet, Jeronimo, nasa committee hearing kami. Kasama si Grace Cosico Diamante nung pinag-uusapan ng proposed ordinance sa Armor Rock. Pinahayag ni Bukal, BMRL Lechon, Bukal Pau Umali, Josie Niria, Edelberto Ilano Jr. at yung inaanak niya si Vice si Bukal Bong Brocal. At kasama silang dalawa ni Grace, yung pagtutol. Di natuloy ang pag-aproba ng araw na yun kasi matindi ang pagtutol namin. Pero sa mga sumunod na araw ay nakalusot at naaprubahan. Naaprubahan yung ordinansa ng Armor Rock. Bali partner ang nag-oppose lang dito sa pag-aproba nito yung mga yung grupo ng MBS, itong si Bukal RL Lechon, Bukal Pau Umali, Bukal Josie Niria, Bukal Edelberto Ilano Jr. At saka siyempre ito si Bukal Bong Brocal, talagang hindi ito papayag diyan pagka mining na pag-uusapan. Ito yung mga tumutol noon, samantalang yung mga nag-approve naman ito. Babanggitin natin, nag-approve dito ay kasama dito si Bukal Roland Roga, SK Talia Aguilion, si Bukal Lito Kamo, tumatakbo yatang mayor ito ng Bungabon ngayon ito rin isa sa mga nag-approve. Si Bukal Attorney Jomark Di Mapilis. Ito pang isang katutubo na hindi yata alam yung kanyang ginawa, bumoto rin. Ahop Agati. Si Bukal Aleli Kasubuan, kasama pala ito doon sa mga bumoto doon sa pag-approve nung extraction ng Armor Rock. Itong ABC Dennis Bronjal, kasama din. Si Vice si Bukal Judian Servando. Ito yata tumatakbo pa rin ng partner ng mayor ng Pinamalayan ngayon. Kasama pala dito si Bukal Parape Ilano sa nag-approve nitong isa sa mga sumang-ayon. Sila yung mga sumang-ayon at may mga natalo yung grupo ng MBS dito kasi minority sila. Ang nanalo, siyempre, yung kaalyado. At ang nag-approve nga nito, siyempre itong si Vice Governor AJ Falcon. Siya yung pupukpok nung gabi. Presiding officer. Presiding officer nung panahon na yun. Hanggang ngayon naman partner, isipin mo partner, talaga ng mga kababayan natin pagdating sa issue ng ng kalikasan ay napakataas ng kaalaman ng mga yan. Kaya nga hindi nakalusot yung Mendex noon alam agad nila na talagang may mangyayari. 'Di ba?
Saka isa pa, nabanggit mo nga yung yung kalikasan Alam mo, nung unang upo ng ating gobernador bilang vice-gobernador ay nagpasa ng batas ang Sangguniang Panlalawigan para tutulan yung magkaroon ng ordinansa dito sa pag-uuling. Dito sa ating lalawigan, maglabas at magbenta ng more than 10 bags yata na pwedeng ilabas sa ating lalawigan itong uling na ito. Ibig sabihin, kung may meron mang uuling dito sa ating lugar, yung pang-konsumo lang. Pero pumunta ka kasamang saan sa South, mula dyan sa bayan ng Victoria, Socorro pala, Socorro, Bungabong, Rojas, Mansalay at Bulalakaw. Makikita mo, lalo na yung particular dyan sa Mansalay, Bulalakaw na yung kasamang sandi, napakaraming uling makikita mo sa tabing kalsada. Hindi hinuhuli. Pero bakit ganun, partner? Meron yata tayong ordinance sa pagdating sa ganyan. Ba't parang nakakalusot? Saka alam ko, merong sariling ordinance yung mga munisipyo na yan para ma-regulate ang pag-uuling ng mga kababayan natin dyan. Kasi kung titingnan mo, yung pinaka-main na negosyo ngayon sa mga lugar na yan, makikita mo lalo na sa tabing kalsada, ay talaga namang sangkaterbang mga uling na makikita mo. So open na open? Oo, na open yan kasamang sandi. Papaano ngayon? Kung makikita mo nga yung bundok ng Bulalakaw, talagang walang mga malalaking puno kahalos na makikita. Kalbo yan. Tapos, yung negosyo ng mga kababayan natin, yung pag-uuling. Although, pinapayagan yung mga small time na pag-uuling. Pero yung sa araw-araw na napakaraming kumukuha ng uling. At saka kung makikita mo yung volume ng uling sa tabing kalsada, nakakabahala. Oo. Alam mo, partner, nabanggit mo yung kalbong-kalbo na yung ating kagubatan Tapos ito nga, nagpasa pa tayo ng ordinansa dito sa extraction ng armor rock. Baka mas lalong hindi magandang epekto niyan. Kaya napakaganda nung time ni Governor Bart Marsigan, partner. Nung panahon niya, alam mo si Governor Bart Marsigan ay isang galing ito sa magsasakang pamilya Nag-aral ito sa UP. Dito na ipasa partner yung 25 years mining moratorium natin. Kaya napigilan yung Mendex. Ang Vice Governor yata noon dito, si Vice Governor Daddy Venturanza. At siyempre, yung mga bukal natin noon, talagang nanindigan yung mga bukal natin noon. Bagamat malakas ang pressure. May nakikwentuhan pa nga akong isang bukal noon, nung panahon talagang may mga offer sa kanilang malalaking halaga ng pera, kotse. Pero hindi nila ito kinagat dahil nga doon sa prinsipyo nila na alam nilang talagang makakasira ito sa ating kalikasan, particular partner, lalong-lalo na sa mga magsasakay. Malaking epektong maibibigay nitong mining nung Mendex nung panahon na yon ay tinutulan nito, partner. Ganong kabigat, partner, yung ating mga bukal nun. Talaga makikita mo yung prinsipyo. Talagang papanig ito sa taong bayan pagka kapakanaan ng taong bayan yung nakasalalay diyan, partner. Maganda yung ganun, partner ngayon, partner, nakikita mo meron tayong dredging. Parang ang dredging na po-front lang O di ba na doon sa isang interview na pag-usapan yung dredging, saan dadalhin yung mga buhangin sa Manila Bay o sa China. Mukhang ang mangyayari niyan, negosyo yan pagka ganun. Hindi talaga yung purpose niyan, yung palalimin yung ilog natin, kundi ibenta yung ating mga mineral na dito sa ating probinsya. Baka lalong baka palalimin mo ng palalimin yan, ay mamaya gumuho naman ang gumuho. Dapat may masusi sigurong pag-aaral. At yung sinasabi mo, partner, na kalbo na, talaga namang siguro dapat magkaroon na tayo ng massive reforestation. Napakaganda, partner kung yung ating mga kapatid namang yan ang matuturuan ng mga pagtatanim ng puno, sa halip na sila yung sumira diyan, bigyan natin ng hanap buhay. Kaysa ilagay diyan yung sinasabi natin proyekto na kung ano-ano diyan sa ilog na kumbaga sabi ni Caribur gamot kabayo lang itong reforestation, kung talagang dire-diretso yan, matagal, partner, pero kung yan
magsasucess talagang patuloy yung programa diyan sinusuportahan, malaking bagay maibalik natin yung yung tunay na anyo ng ating kabundukan yung Mount Halcon, partner. Oo, tama ka dyan. At noon matatandaan natin na nung bago ipasa at in-implement yung naturang ordinansa yan sa pag-uuling na yan, nagbuo kasi ng task force yan binubuo ng taga DNR, Menro, Senro, at mga kapulisan natin at ilang mga ng Kapitolyo na higil dyan para batayan at mamonitor itong pag-uuling. Pero parang napakaluwag ngayon. Saka parang hindi na nabibigyan ng pansin. Parang ningas kugon. Oo, parang ningas kugon na lang. Oo. Kasi kung titingnan natin, although wala na tayong nababalitaan na mayroong mga lumuluwas na may kargang uling na nahuhuli, samantala noon, madami diyang mga nabulok na sasakyan dyan sa, hindi ako nagkakamali, dyan sa Penro. Sa Pedro. Na May mga puno ng uling, isang pinwheeler, hindi na kinuha, kaya nabulok na siya doon dahil puno ng tablon. violation, in-implement ang naturang ordinansa. Oo. Alam mo, Pero partner, parang wala na tayong nababalita ang mga nahuhuli dyan. nabanggit Sa mo yan. kabila ng napakaraming produksyon ng uling, dito, particular dyan sa bayan ng Bulalakaw at ng Mansalay. Nabanggit mo yung Penro, partner, pag napupunta ako dyan, napapadaan ako dyan, nakita ko yung mga, hindi lang uling pati yung mga truck na kahoy dyan, na nabubulok lang sayang. Yung mga nahuhuli, hindi naman pala pwedeng gamitin yan. Dahil ebidensya daw, sayang. Sabi, kung idinodonate na lang sana sa gobyerno, gawing silya sa mga paaralan. Andun lang, nakatambak lang doon sa siyempre nagpapasalamat din tayo, partner. Pagdating kasi itong ating ating probinsya talaga ng mga agricultural land dito. Kailangan dapat pangalagaan talaga yung yung ating kalikasan. At noong panahon ni Vice Jojo Perez, nagpapasalamat din tayo dahil itong 25 years mining moratorium may na-extend na mapalawig pa. Yung 25 years mining moratorium. Kaya lang, may mga nakakalusot pa nga napalawig, nakalusot pa itong extraction ng armor rock. Na sinasabi nga natin, bakit naman napakadaling aprobahan. Samantalang ang daming problema ng ating probinsya. Bakit itong armor rock agad ang unang-unang naaprobahan diyan? May problema natin sa health, problema natin sa trabaho, problema na madaming sasabihin natin, madaming infra, madaming pinapagawang infrastructure, pero yung baga ay nakakatulong direkta sa ating mga kababayan, yung mga infrastructure ng pinapagawa. Dapat siguro hindi nahuhuli yung kabuhayan ng ating mga kababayan, yung kalagayan, lalo na pagdating sa health. Dapat yung ating yung ating provincial hospital dapat talaga kompleto yan, dahil yan lang yung takbuhan ng mga kababayan nating mahihirap na walang pambayad doon sa mga private hospital. Tama ka dyan, kasamang Sandy. At alam mo, dapat pinaprioritize ng ating gobyerno ngayon yung mga kababayan nating mga magsasaka, sapagkat dito tayo kumukuha at kumuhugot ng ating pang-araw-araw ng mga pagkain. Dapat ang gobyerno dito ay maging seryoso sa pag-iimplementa ng kanilang programa na direktang napapakinabangan ng ating mga magsasaka. Particular itong sa mga natin, sa mga hog raisers. Tingnan mo magkano ngayon ang kilo ng baboy. Ang tinatanungan ng ating mga kababayan, bakit hindi pinapayagang tumanggap ngayon, itong lalawigan natin ng mga live na mga baboy mula dun sa mga areas na hindi naman affected ng ASF. Bakit frozen? Tinatanggap? Bakit puro frozen at imported ang dumadating dito? Baka may kumikita dyan. Baka may kumikita dyan. Hindi natin alam kung paano yung kanilang usapan. Diba? Dapat yung ginagawa sana ng gobyerno natin, nagkakaroon na sila ng tawag dito ng programa para magkaroon ng panibago na pag-aalaga itong mga kababayan natin. Sapagkat kung titingnan mo, napakarami ng pondo ng Department of Agriculture. Marami namang pondo yung budget ng ating provincial government. May nakalaan yan para dapat dun sa hog raising program nila, sa dispersal program. Kasi kung wala ng baboy kasamang Sandy,
merong alternatibo pwede ulit mag-alaga yung ating mga kababayang nawala ng baboy ng pamamagitan naman ng mga broiler na manok. Para at least kahit paano, pagkalipas ng kanilang anihan, meron silang another na pinagkakitaan itong mga broiler na manok natin sapagkat kaysa bumili tayo ng mga frozen na mga manok imported na manggagaling sa labas. Di ba? Totoo, partner yan. Dapat yan ang nakikita ng ating kasalukuyang gobyerno. Tulungan. Kung sino yung nangangailangan, tulungan. Hindi naman natin pakailangan yung mga proyektong pinagagawa ngayon. Kumbaga, hindi yun yung immediate pangangailangan. Ang kailangan ng mga kababayan natin, yung trabaho, yung pagkakakitaan para mabuhay sila. Mukhang hindi natin alam kung bakit mostly nakikita ko pag may mga nakaupo ng ganyan, laging sa infrastruktura sila nakapokus. Doon sila nakapokus sa infrastruktura kahit hindi naman kailangan pa yung mga ganung bagay. Yung mga entertainment ay bibigay mo diyan, salip na yung entertainment, bigyan mo siguro dapat ng mga livelihood program yung mga mga kababayan natin. Pagka ganun kasi, pasasahin mo na yung mga kababayan mo. Bibigyan mo na kaunting panuorin. Pag uwi ng mga yan, gutom, kumakalamasik mura. Kung trabaho ang bibigay mo dyan, pang matagalan. Isipin mo yung entertainment, gagamit pa ng kuryente yan, gagamit pa ng tubig yan. Mananawa rin ng tao dyan kung hanap buhay, ang binibigay. Mas nakakatulong doon sa ating mga kababayan. Tama ka dyan. At ang isa pang masakit dito kasamang Sunday, pagka ang presyo ng mga live weight na mga manok, baboy ay napakataas, pinapakailaman na ng ating gobyerno, pinapakailaman na ng ating provincial government. Bakit ganito kataas? Ipapatawag lahat. Pwede pa pwedeng ibaba natin. Although, maganda ang layunin. Pero dapat maging fair kasi pag mababa naman yung presyo, bakit wala naman kayong patawag at aksyonan na kawawa naman yung mga racers natin. Baka pwede nating itaas naman yung presyo para kumita din yung ating mga racers. At the same time, kumikita yung mga nagtitinda. Isa ganung paraan sana magiging fair doon yung sa end user at saka doon sa mga producer, di ba? Ang problema, pag mataas lang yung presyo, saka pinapakialaman, pag mababa na yung presyo, wala namang ayuda at kung paano diskarte. Paano mga racers, di ba? Katulad parte, yun napupuna ko ngayon, di ba? Ang daming tag-ani ngayon ng sibuyas. Alam mo, napupuna ko ngayon, yung iba siguro hindi na dinadaan sa middleman, dinadala dito kahit sa mga gilid-gilid. Itinitinda nila, mas mura So bakit hindi makita ng gobyerno natin na tulungan natin itong mga nagtitinda ng sibuyas pagdating ng panahon, maabot ng 300 yan, magkano lang ngayon? Wala pa yata 100 ang 1 kilo ng sibuyas ngayon. Bakit hindi natin tulungan na buti nga kung maka-100 kasamang Sunday. Dahil nung nakaraang linggo galing ako sa Occidental, napatigil ako dyan sa, alam mo, para sa kalaman ng ating mga kababayan, dyan po sa bayan ng Mansalay at saka ng Bulalakaw, napakarami po dyan na mga kababayan nating farmers na nagtatanim ng sibuyas. At napakarami po ng produkto ng sibuyas dyan. Alam mo ba kasamang Sunday, ang hinaing ng mga kababayan natin doon, sana ho magkaroon ng gobyerno ng proyekto katulad ng isang storage facilities para matulungan naman kami. Para ma-preserve at ma-prolong yung buhay ng aming sibuyas. Para pagdating ng off-season, maibenta namin ang medyo mataas naman yung presyo. Hindi lang yung partner. Dapat siguro may mga training o kaya ayudang ibinibigay sa ating mga magsasaka na hindi yung mga middleman ang masyadong kumikita. Minsan kasi nakikita mo, mas malaki pa kinikita ng mga middleman kaysa doon sa mga nagtanim ang puhunan lang nila pera. Bakit hindi makita ng gobyerno yun na direkta o kumbaga paano magagawa ng control itong mga middleman na hindi masyadong binabarat itong mga mga farmers natin. Tapos pag binenta doon sa mga kababayan natin, napakamamahal. Doble, binarat mo na yung mga magsasaka, kumita ka pa doon sa mga kababayan natin na dahil sa mahal na itinitinda. Bakit hindi pag-isipan paano mababalanse yung ganung sistemang nangyayari? Alam mo ba, yung farm gate price ng sibuyas dyan sa bayan ng Bulalakaw ay parang
pumapatak na lang ngayon sa 25 pesos to 30 pesos per kilo. Yung hindi malinis kasamang sandi, yung bagong mga ani na ilang yan. So, ganun kamura. Ay di lalo na ngayon, sabay-sabay at dire-diretso yung ani. Ang problema dyan, wala silang storage facilities. Ang ginagawa ng mga ng mga traders natin ay hinahayaang tumambak muna. Ang sibuyas sa lugar na yan, at pagka napakarami na ng supply dyan, saka sila namimili. Ibig sabihin, strategy yan para mapamura nila yung presyo sa kanila bilhin, i-storage nila. Sino ang kawawa ngayon? Kung titingnan natin, ang kawawa dyan kasamang sandi ay yung mga sibuyas producer natin, ang mga farmers dyan. Sapagkat kung kinuha lang siya ng 30 pesos, 25 kilos per kilo, si traders naman, dadalhin niya sa kanyang private na storage facility, mababayad, i-store niya yung naturang sibuyas. Pagdating ng ilang buwan, off-season, ilalabas ng sibuyas, 100 plus na per kilo. Sino ngayon ang kawawa? Kaya nga dapat siguro yan yung mga yun naman provincial government siguro natin, may mga ekonomista naman yan kung paano patatakbuhin dapat yung mga ganyan na ang makikinabang direkta yung mga mga kababayan natin, hindi yung mga middleman. Dapat ganun din sa bigas partner, sa palay, sa bigas. Dapat may sistema na ganun din ang nakikinabang na mas malaki diyan yung mga middleman yung mga magsasaka na talaga nagpapakahirap, lumulubog doon sa putikan, nagtatalok, mas maliit kumpara doon sa mga middleman na kinikita, na puhunan lang pera na hindi naman nagpakapagod. Mas mahal pa nilang, ang kawawa pa rin partner, yung mga babayan natin, mahal, na nabibili yung mga ganung produkto. Samantalang, kung may sistema diyan, pwede mong makinabang yung farmers, makinabang yung middleman, nang hindi naman ganun kalaki, makinabang yung ating mga kababayan na hindi mataas din yung presyo. Diba? Ganun din lahat ng sistema. Yung mga mag-iisda, dadaan doon sa mga kasa. Yung mga kasa, magbebenta. Pagdating sa palengke, mahal na. Kumbaga, sobra-sobra yung tubo. Kawawa yung mga mamimili natin. Kawawa rin yung mga mangingisda. Ang nakita yung mga middleman ng malaki. Na hindi naman, kumbaga, pera lang naman yung puhunan nila. Meron tayong nakikita kasamang sandi na ilang mga building na tinayo dito sa may part ng Victoria na pagkakalam ko parang ito'y mga kagamitan o building para doon sa agriculture na kung saan pwede makinabang dito yung mga farmers natin. Sapagkat kung di ako nagkakamali, halimbawa ay sobrang dami ng production ng kalamansi. Parang meron yata sila dyang facility na pwede siyang gawing syrup yung kalamansi. I don't know kung ito'y functional na itong building na ito dito. Pero dapat mas gusto ko sanang makita kung meron bang pasilidad din sa lugar na yan na para makatulong dun sa ating mga kababayang mga magsisibuyas. Katulad din ng mga farmers natin kasamang sandi. Mas okay yung mga kababayan nating umaani pagka yung parating ang summer season sapagkat sila, umaasa sila sa solar dryer. Compare doon sa pag nag-uulan, kailangan nila magbayad ng kanilang pagpapatuyo ng kanilang palay doon sa mga mechanical dryer. O magkano ang isang kasong ng mechanical dryer na yan? Kung hindi ko nagkakamali, 100 to 200 bucks ang isang kasungan yan. Almost 11 or 15,000 ang binabayad. Kung meron sanang ibinibigay ang ating gobyerno sa mga Farmers Association na isang drying facility na anytime pagka halimbawa ay maulan, sama ang panahon, pag hinarvest yung kanilang palay, meron sila direktang pagpapatayuan itong mga mechanical dryer, hindi maapektuhan yung presyo ng kanilang produkto. Kaya naman bumabagsak ang produkto ng kanilang presyo ng kanilang palay sapagkat pag nag-uulan, wala silang mapagbebentahan. Napipilitan silang ibenta kahit mura doon sa mga traders sapagkat ayaw nilang pumangit ang tsura ng kanilang palay, bababa ang quality ng kanilang palay. Kahit pa paano, ibebenta nila para maging pera na. Oo nga, oo. Okay, partner, may pasalamatan lang ako. Kahapon ay may nagpadala sa atin ng biryani, rice. Ako din paborito ko ito Indian food. Napakasarap nung biryani na pinadala.
Ito'y nagluto nito partner ko ito'y international chef sa Magsaysay ng barko. Ngayon, meron siyang binubuksang restaurant dyan sa Barangay Salong. Tapat ng Children Hospital. Napakasarap nung luto nung biryani. Salamat kay paring Nelson Arcega na ngayon ay talagang bubuksan na niya yung kanyang restaurant diyan sa Barangay Salong. Alam ko meron pa rin ito sa Barangay Pali. Minsan partner puntahan natin itong lugar niya. Mag-opening yata ito. Pinasample ako kahapon nung biryani chicken. Alam mo, paborito ko ito nung nasa Kuwait ako nung una hindi ako makakain ng Indian food. Pero nung nasanay na ako, hinahanap po yung lasa ng Indian food. Salamat paring Nelson sa pinadala mo. Nagustuhan din ni Mrs. ni Doktora. Binabati ko rin yung aming kasambahay si Digna Marciano. Na nakikinig ngayon sa bahay namin diyan sa Barangay Bayanan, partner. Ayan, sana matikman natin yung partner, pupuntahan natin ito sa isang araw. Oy, partner, may balita ako, Ito'y may nakapagbulong lang sa atin, mukhang totoo si Mayor Alan Roldan daw ay mukhang nag-withdraw ng support kay Governor Bons Dolor. At ito yata dahil doon sa isang event na mukhang hindi nagustuhan ni Mayor Alan Roldan yung sinabi ni Governor Bonzor tungkol doon sa FPJ party list. Na ikinakampanya niya doon, alam mo naman itong si Mayor Alan Roldan, ang talagang dala nitong party list, itong Tingog party list na dinadala rin ni Congressman Arnan Panaligan. Dahil alam na, siguro medyo hindi maganda ang dating. Sumama ang loob pero sa araw matanong natin makonfirma natin pero mukhang kumpirmado na nag-withdraw ng support at hindi natin alam kung sino susuportahan itong governor ngayon kung sakasakaling nag-withdraw nga si Mayor Alan Roldan. Siguro naman ay hindi naman mag-withdraw ang naturang alkalde na yan kung wala siyang malalim na dahilan para i-withdraw ang kanyang suporta. Sapagkat alam mo, kung halimbawa ay may sarili ka kasing kaharian ang bayan mo ay ikaw ang namumuno dyan. Ibig sabihin, may sarili kang desisyon para sa iyong mga kababayan. Na dapat hindi matabunan ng ibang tao, ay hindi maapakan ng iyong tawag dyan. May tawag dyan parang ego ba? Parang ganun. Yung ego partner kasi tsaka nakakaya partner yun. Kumbaga yung mga programang binigay sa iyo, siguro madami na ibigay na programa yung Tingog. Hindi lang naman partner yung Tingog partner hindi lang naman sa mga probinsya nakatulong yan national, marami ring natulungan. At alam ko may mga opisina yan yung Tingog party list na sinusuportan talaga yung mga kababayan natin, partner. At mukhang doon naganap. Kung isisigaw mo sa entablado ang iyong partido, kung ano man ang iyong dinadala, hayaan mong mangampanya ka sa ganong paraan, pero huwag mong diktahan. Dahil yun yung pagboto kasi hindi karapatan yan walang sapilitan yan kasamang sandi. Hayaan mong ilahad ang iyong plataforma, hayaan mong ilahad ang iyong kagustuhan, ang iyong gustong mangyari sa iyong partido na dinadala. Pero wag mo namang kitilin ang karapatan nila kung sino ang kanilang kagustuhan. Ano kanilang kagustuhan. Tama. Tsaka partner, meron pa isang balita. Kumpirmado din ito. Na ito pa lang si Engineer GM Humphrey Dolor ng Ormeco ay tumatakbo din pala. Nominee din pala ito ng isang party list, yung APEC. Mukhang ngayon ko din nalaman. Pero nung nalaman ko, ang tanong ko yung hindi ba dapat nagre-resign muna siya sa posisyon bilang GM kasi nominee siya Alam ko mayroong guidelines ang COMELEC pagdating diyan sa mga nominee. Dapat kasi ang sinasabi baka may conflict of interest yan.
Ngayon lang pumutok yung balita na yan at nakita ko sa mukhang may katotohanan kasi nakita ko doon sa nominee certificate tsaka doon sa nung chinek ko nominee nga. Ang problema dito, 'di ba, yung asawa ni Governor Bons Dolor ay nominee rin ng FPJ party list. So, ilan ba ang pwede mong iboto sa party list? Isa lang. Isa lang. Magkakataon, magkakalaban pa itong dalawang ito. Di ba? Sabi nga, bahala na kung sinong manalo sa kanila. Maswerte kung makapasok yung dalawa. Oo. Kaya, pero dapat ang sinasabi nga dito, dapat siguro nag-resign muna si engineer GM Humphrey Dolor doon sa position bilang GM kung siya ay nominee ng party list na APEC. Hindi natin nakikita kung ano talaga yung panuntunan. Pero halimbawa, may hinahawakan kang ganong posisyon, tapos isa ka sa mga nominee na naturang party list, ay kailangan mo mag-resign, kapag hindi natin nakakausap pa yung kinatawan ng Commission on Election. Yun nga rin parte ng dapat siguro, kasi ngayon lang naman lumabas itong balitang ito, na nakita ko doon sa isang post ng ating isang kasama. So sabi ko, totoo ba? Chinek ko, medyo nakita ko nandun nga yung name. Nominee nga ng APEC. Party list. Ang malinaw lang kasi kayo kasamang Sunday ay nagkaroon ng nagkaroon ng memorandum yung Civil Service Commission doon sa mga permanent empleyado ng gobyerno na sila ay bawal mag-post, bawal mag-share, mag-like nung mga kumakandidato. Yung mga kumakandidato? Yung mga kumakandidato. At bawal ka bawal ka maglagay ng mga mga election paraphernalia sa isang politiko sa iyong bahay kung ikaw ay teacher, ikaw ay kung ano man ang katayuan mo, basta ikaw ay isang permanent empleyado ng gobyerno. At the same time naman, kung GO. Itong mga pinapayagan naman yata itong mga GO. Pinapayagan. Job orders na mga panya. Kung sino kanilang dalhin. Halimbawa, sila ay mga GO ng isang vice mayor. Pwede nilang, malaya sila ngayon ng mga panya ng kanilang magiging kandidato. Pero parang parang conflict kasamang sandi sapagkat sumusweldo ka sa gobyerno tapos ikakampanya mo, nagiging diba? Nagiging one-sided yung labas. Ang kasi parang pinagsisilbihan mo lang yung iyong amo. Sa kabila ng sinusweldo mo ay galing sa gobyerno. Okay, partner, gusto ko lang i-play yung isang bill. Ito yung unang-unang bill na pinasok ni Congressman Ardan Padaligan sa Congress. Lagi nating sinasabi, talagang si Congressman Ardan Padaligan talagang hindi nawawala sa kanyang prioridad yung kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya sa panahon niya, nabuo yung provincial hospital, yung mga community hospital, talagang yan yung mga nagiging proyekto. Nakita naman, talagang direktang nakakatulong sa ating mga kababayan. Piplay natin para ito yung lagi kong pinapapaalala dahil napakahalaga, partner, talaga na i-convert na ang kasalukuyang Oriental Mindoro Provincial Hospital into regional hospital. And one last point, ma'am, very quick lang, aware naman kayo doon sa bill na final ko to renationalize yung aming provincial hospital, ibigay sa DOH as a regional Mimaropa Hospital kasi walang regional hospital ang Mimaropa region, Nakapasa na sa House yun, pero na-pending sa Senate because of a contrary opinion ng provincial government na ayaw nilang ibigay sa DOH. Wala po kaming regional hospital. Disadvantage yung aming region. Pero may counter proposal ng provincial government na sa halip na i-convert yung existing provincial hospital ay i-donate yung isang property ng provincial government para doon itayo ang regional hospital. Gusto ko lang ipaiwatig na itong ideya na meron tayong DOH hospital per province ay namuo sa isipan ko dahil sa problema ng healthcare sa Mimaropa. Kasi nga yung Mimaropa, tatalong ka pa ng isla para makapagpagamot sa
Sila yata sa Batangas. Batangas. o Manila. Sila ng pera ng Batangas o lilipad sila ng Manila. So, malaking gastos. So, sabi ko, ang solusyon lang talaga dyan, yung Mimaropa, bawat isla, Mindoro, Occidental, Oriental, kailangan meron silang DOH hospital talaga. At wala kasi kayong hospital doon sa aming region. Ang problema ko lang po, yan nga, mas gusto ko sana ma-take over yung functioning na. Kasi may services na. Correct. Palalakasin ko may nila. Facility na ron. Pero kung kontra naman yung may-ari at nagpapatakbo ng ospital na yon, tatanggapin ko rin yung lupa at saka natin hihinga ng pondo ang Kongreso para patayuan din. That will take time. That will take time. Pero yung Provincial Hospital, na ako yung nagpagawa no, kay Governor naman, nandun take over na lang. So kung anong tama, ipilit natin, ha? Sige po. Parang yung health center nyo, 2013 pa. Yes, and yun na mangyayari doon sa 10 taon. Madam Chair, 2013 pa yon, hindi na pondohan. Nagbigay pa ang city government o kay mayor para lang matapos. Pero kulang pa rin So, sana naman commitment din yan. Yes po, Sec Ed. Yes, Madam Chair, we commit to assist Mindoro for the renationalization. Maraming Whatever is salamat agreed upon. Pag-uusapan na lang siguro face-to-face para... Secretary Herbosa ng Department of Health at ni Congressman Arnan Panaligan na kita nyo naman kung paano talaga kapursigido itong ating kinatawan ng unang distrito na may convert na itong ating kasalukuyang provincial hospital kasi ito yung pinakamadali hindi magtatagal, talagang i-upgrade na lang ito kaya lang ang nangyari do sa kontra. Sabi nga ni Secretary Herbosa hindi binigay. At ang gusto yung kagustuhan nila na doon ilagay sa lumang provincial hospital. Kaya lang ang tanong dito matagal Matagal, tatagal ito ng ilang taon at bilyon yung pondong ilalagay dito ay maghahanap pa. Kung maghahanap pa, matatagalan. Sayang at madideprive talaga yung ating mga kababayan diyan. Madaming napapagkaitan ng magandang serbisyo yung ating provincial hospital. Samantalang kung ito automatic kung hindi nila ito hinabol ng grupo ni Governor Bons Dolor do sa Senate ay aprobado na po i-upgrade na lang yung ating kasalukuyang provincial hospital. Napakaganda po ang serbisyong maibibigay niyan. Yung gamot maaring makumpleto na diyan, yung ating mga medical facilities magiging makabago na po diyan at magiging maayos na po yung mga room diyan. Madadagdagan po ng mga pasilidad. Yung ating mga health worker diyan, makikinabang po. Hindi po sila katulad yan. Ang daming problema. Pagdating sa sweldo, laging delay. Pag national na po ang hawak niyan, maayos na po yung magiging sweldo na diyan. Maaring ang rate nila diyan ay national na rin. Ganun din po sa mga doktor. Alam niyo itong mga doktor natin, pagdating ng eleksyon, naiipit siya sa politika na hindi naman dapat, kasi ang tungkulin nila, gumamot ng pasyente. Magagaling yung mga doktor natin. Lagi natin sinasabi, magagaling. Mga espesyalista, kung saan pa nagtapos. Kung wala namang magagamit ng mga magagandang pasilidad diyan, walang may bibigay na gamot, baliwala po yung galing nila diyan sa panggagamot. Kaya napakahalaga po napakahalaga. Kung titingnan nyo talagang magkaiba yung prinsipyo ni Congressman Arnan Panaligan at itong kasalukuyang nakaupo. Kasi kung pagbabatayan nyo sa history, lahat pamula nung naging vice mayor siya, vice governor, naging governor, naging congressman, hindi talaga naiiwan sa programa niya ang kalusugan, ang health. Talagang naandiyan kahit pumunta kayo doon sa kanyang opisina diyan sa C5 ay sabi nga minsan mas malaki pa sa PhilHealth ang nabibigay na tulong niyan doon sa mga kababayan nating may sakit. Nawawalan lang po yan pagka parting December, talagang sinasabi naman na medyo ubos yung pondo natin, pero pag dumating ay kahit nga taga second district nakikinabang diyan sa tulong na ibinibigay ni Congressman Arnan Panaligan doon sa mga may sakit nating kababayan. Kaya naman kita nyo walang tumapat sa kanya kasi ginawa yung kanyang mandato. Kahit naman hanggang ngayon wala siyang kalaban. Kita nyo naman tuloy yung programa at busy-busy doon sa mga kaalyado niya na talagang alam niyang makakatulong
dito sa pagpapaunlad sa ating syudad, sa ating probinsya. Kaya tinutulungan niya yung mga yan para mayroon siyang mas lalong maibigay na programa. Maswerte yung ating mga mayor dito sa unang distrito. Na meron tayong Congressman Arnand Panaligan na talagang lahat yata nabigyan ng magagandang programa. Yung nahuha natin, di ba? Nakita natin yung mga flood control diyan, ang lalaki ngayon. Sa panahon po ni Congressman Arnand Panaligan, talagang naipagawa yung mga flood control na yan. Binabati rin natin si dating Senior Deputy Speaker Salvador Doyle Leachon. Alam niyo, napakagaling din. Isa din ito sa napakagaling na lingkod bayan. At kita naman sa performance, kita naman doon sa mga kanyang ginawa na hanggang yun nakikita doon sa ating syudad. Ano ba yung kanyang mga naging programa na hanggang ay nakatatak sa history ng Calapan. Napapakinabangan. Nandiyan po yung City College of Calapan, nandiyan nakatayo, malinaw, walang resibo. May resibo po 'yan. Nandiyan yung resibo. At hindi katang-isip yung ating City College of Calapan, diyan po ay sa panahon ni dating Mayor Doyle Leachon na ipatayo at napakadami na pong mga scholar na natulungan. Ang iba ay nakapagtapos na at nakakatulong na sa kanilang mga pamilya. Yung Orange Healthcare Program po, yung sinasabi nating gold card ngayon, ay talaga pong ito ay sa panahon po ni Mayor Doyle Leachon, nagkaroon po tayo nung sinasabi nating Orange Card ng panahon na yon, na itinuloy naman po ng kasalukuyang kasalukuyang congressman natin at noong Mayor Arnand Panaligan, yung gold card, talaga pong mas dinagdagan po yung mga benepisyo na ibibigay doon sa ating mga babayan. Dahil sinasabi ko nga lagi, talagang pagdating sa kalusugan, isa po yan sa prioridad ni Congressman Arnand Panaligan. Yung nakikita po natin na nagka-problema na malaki, yung mga manininda hanggang ngayon, yung Calapan City Public Market, nakikita nyo, napakaganda po yan nung unang gawa at talagang isa po dun sa may pagmamalaki nating naging proyekto. Kaya lang, ang dami naging problema yung ating Calapan Public Market ngayon. Sinasabi yung mga isa diyan, yung escalator, na hanggang ngayon hindi na naipagawa. Pero naipagawa naman ito, nakilang araw lang nasira. Mukhang sinisisi dito yung Ormeco. Pero bakit parang hindi na yata ito binalikan nung nagawa? Dapat may warranty ito. Malaki yata ang ginastos dito dito sa escalator natin. Sana binalikan at inayos muli yung escalator natin. Hindi yung ito inaabot na ng eleksyon, yung problema ng mga maninindihan, yung problema ng ating escalator, nandiyan pa rin. Mukhang wala pong nabago do sa problema na yan. Kamakailan po, di ba? Daos po tayo ng selebrasyon ng Calap Festival. Ito po yung naging official city festival ng Calapan. Sa panahon po yan ni dating Mayor Doyle Leachon, tumatakbong mayor uli ngayon, nagbabalik yung Calap Festival na yan. Kaya meron po tayong taon-taong sineselebrate na kasiyahan, yan pong Calap Festival. Dahil po doon, naging top 10 most competitive cities ang Calapan City sa buong Pilipinas noong 2010. Na number 1 business friendly city sa buong Pilipinas. 6 billion pesos worth business investment came to Calapan City noong 2011. Napakabilis po nung improvement ng Calapan City nung panahon po ni Mayor Doyle Leachon. Talagang makita naman nakita natin yung malaking pagbabago Yung nakikita natin mga kainan diyan sa Metro Manila noon. Nung panahon ni Congressman Doyle, naglitawan yung mga yan. Yung mga fast food chain na yan na sa Manila mo lang mapupunta noon. At dahil nga doon sa kanyang mga accomplishment, ginawa rin siya bilang outstanding young man sa buong Pilipinas sa field ng public service. Ay bihira po makakuha niyan ng mga ganyang award, hindi yung kung ano lang pong award.
Madami po naging proyekto, yung mga barangay hall, covered court, yung mga evacuation center, daycare center, senior citizens building, school building, co-op building, health center, legislative building, ABC hall, road concreting project, seawall bridges and flood control project. Nandiyan po lahat yan. Pag pumunta po kayo sa mga barangay, makikita nyo po yung mga proyektong yan. At marami po sa mga kababayan natin noon, kitang-kita yung malaking pagbabago talaga ng Calapan pagdating sa disiplina o kalinisan. Sabi nga pag may mga nagbabakasyon nung panahon na yon, ay sino bang naging mayor? Sino bang mayor niyo dito? At napakagaling. Abay may disiplina do sa pedestrian tumatawid. Yung mga tricycle driver nakaporma. Yung mga nagsisigarilyo merong lugar. Di ba? Hindi pwede nakasando pagka ikaw nakasando sa mga pwede kang hulihin. Hindi ka pwedeng magkalat, may disiplina. Nung una talagang ayaw ng ating makababayan at nagagalit, pero nung nakita yung epekto nito. Maganda pala epekto. Madaming humanga kay Mayor Doyle Lecho ng panahon na yon. Kumbaga doon makikita yung political will sa leadership naman, nakita nyo, di ba, nung panahon na nagkaroon ng napakalaking baha dito sa buong Calapan. Hindi lang sa buong Calapan. Nakita natin kung paano pinakilos yung iba't ibang sektor ni Mayor Roy. History nga yun Parang nasa World Guinness of Record nga yun Na ang buong lahat yata ng sektor nagtulong-tulong para mag-sandbagging doon sa kailugan para hindi lumaki yung damage nung perwisyo dito sa siyudad ng Calapan. Kaya makikita niyo natin, kumbaga tinaguri ang action man. Pag may problema na andyan agad, sinusolusyonan agad. Walang mga division noon, yung sasabihin niyo may mga yung senior citizen natin, merong dalawang faction, merong pati mga isda, may faction, wala po. Kasi pag leader ka, isang katangian yan, napapag-isam nyo po yung mga kababayan natin. Hindi yung pinababayaan ng nagkakahiwa-hiwalay. Wala na pa pala po tayong oras. Muli po at sa susunod na sa linggo pala yung programa namin. Ni Paring Tom. Abangan nyo po tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng umaga yung programang Balita at Talakayan. Pero bago ang lahat, babatiin ko muna nakatutok pala sa atin si dating Konsehal Wilson Lozano. Si Paring Jaime Hao sa Metro Manila National nakatutok sa programa natin. Si Sir Marlo Atienza Literal. Yung kanyang Loradel. Alam niyo napakamura sumingil itong Loradel pagdating sa mga kontrata. Diyan ako nagpapagawa sa Loradel dahil kahit magpa-estimate kayo, makikita niyo yung diferensya. Muli po, Sandy Soriano ang inyong nakasama.